Patuloy na hinahanap ng Senate Sergeant at Arms si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at ang 6 pang cited in contempt dahil ilang beses nang inisnab ang hearing ng Senado. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ang abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David. Magandang umaga po, Attorney. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Ay, good morning Maris. Magandang umaga. Una po sa lahat, si Mayor Guo po ba a-attend na sa Senate hearing ngayong may utos na pong ipaaresto siya? Well, actually, yun ang matagal ko na advice sa kanya. And lagi ko naman nire-remind siya kasi may consequence nga. Kung hindi ka maka-attend ng hearing, yun na nga, mawawaran siya. Ang problema nga kasi, laging sinasabi niya sa akin, yung kanyang physical, emotional conditions. Hindi niya, kasi sobra kasi siya traumatized dito sa mga Senate hearing. Hindi Kaya po ba, pagka ganyan, hindi po ba napatingin na sa doktor, napamedical na siya? well, hindi naman yan kasi isang araw lang yan. Kasi yung stress, lalo ngayon, lalong lumalala, di ba? Kasi ang dami na naman mga bagong events ang detrimental sa kanya. Like, na-issue ka ng warrant, in-expose ka sa public about your AMLA accounts. Yung stress level, di man bumababa, lalong lumalala sa mga ginagawa sa kanya sa public. So in other words, takot na po siyang humarap. Most likely, ganun ang personal paniniwala ko dyan. Yung mga observations. Because of recent development. Lalo siyang na-trauma, lalo siyang nag-worry, nag-alala o natakot. So in other words din po ba ay hindi pa siya medically cleared para humarap sa isang pagdinig katulad ng Senate hearing na ito? Yung sinasabi mo medical clearance, siyempre medical practitioner magsasabi niya. Pero siya, on her when own... you talk to her, attorney? Hindi, yun na nga. Sabi niya, natatakot talaga siya. Tsaka traumatized siya sa Senate investigation. Lalong lumalala yung kanyang anxiety attack, yung kanyang emotional problem sa recent developments na nangyayari sa kanya. I understand, nakausap niyo po siya, no? Pero nabanggit po ba niya kung nasaan siya? Alam niyo po ba kung nasaan siya? At kailan niyo siya huling nakausap, attorney? Kausap ko siya kahapon, pero hindi ko alam kung saan siya. Pero 100% nasa Pilipinas siya. Yan ang sinabi niya sa akin. Binanggit niyo rin po kanina na lagi niyo po siyang sinasabihan, no, na mas mainam na humarap muna sa Senate hearing. Lalo na po ngayon, hanggat hindi pa inilalabas yung ng Korte Suprema, yung TRO na hinihiling po ninyo. Alam mo kasi Maris, yung pagtatago, sayang yung buhay pag nagtago ka. Kasi ang problema lang naman dito, kung a-appear siya sa Senate, magsasalita lang siya. And then kung tapos na siyang questioning, wala nang arrest order, wala na. Pwede na siyang umuwi. Ang problema nga lang kasi, ang worry ko lang, well, on the legal point of view, dahil sa dami ng pinahin nilang kaso laban sa kanya, criminal, civil, yung right against self-incrimination, masyado nang apektado yan. Kasi hindi na siya magiging effective resource person. Kasi tandaan mo, kaya siya inaresto, hindi naman dahil accused siya. Dahil resource person siya na hindi sumipot sa hearing. So in other... ano pa ngayon? Okay, go ahead, sir. Ano pa ngayon ang effectiveness niya kung hindi siya pwede magsalita? Dahil may constitutional right siya against self-incrimination. Yun lang worry ko dun . So in other words po, yung sinasabi po ninyo ngayon na hindi na siya magiging effective na resource speaker because of what she's feeling, no? Talagang siya traumatized. It will outweigh yung mga legal implications naman for not attending the Senate hearing? And then sinasabi ko, hindi siya magiging effective kasi any question that may be asked about what she knows, apektado yung kanyang right against self-incrimination. Dahil may mga criminal cases siya sa ombudsman tsaka DOJ. I don't know kung meron pang iba. Pero right now, yun ang na-receive natin yun ang hinaharap natin. So, ang point ko is, kung magsasalita ka, yung right against self-incrimination, anything you say may be used against you in the court of law. So, ano ang pwedeng itanong sa kanya na hindi siya self-incriminate? Yun. Kaya, how can she be an effective resource person
with that kind of development. So ibig sabihin din po, kayo rin po yung nag-a-advise sa kanya na wag na lang umattend. Ay, hindi. Hindi ko pwedeng i-advise yun. Ang Kasi po, ina-advise sabi ko sa nyo, kanya, yung kahit anong sabihin niya, yung legal magiging self-incriminating eh. Hindi, kasi I have to advise her kung ano yung effect ng pagsasalita niya, di ba? Legal implication yan eh. Siyempre, kaya nga may lawyer, di ba? Hindi para advise mo siya na violate yung law. Ibibigyan mo siya ng scenario and then you explain kung ano ang pwedeng mangyari, kung ano ang legal implication noon. Okay. Pero ako, I understand. kung ako yon, siyempre ako ang advice ko, you attend. Kasi nga, if they ask you a question, you can invoke or you can always invoke your right against self-incrimination. I am not advising that huwag siya mag-attend. Mag-attend ka, pero huwag kang sumagot sa mga incriminating questions. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi ko, parang hindi mo ako na-pick up doon. Ang sinasabi ko, kaya hindi siya effective maging resource person. Kasi pag nandun siya, humarap siya doon, tinanong siya, she can always invoke her right against self-incrimination. So how can she help the Senate committee na magbalangkas ng batas? Umusad, yung kaso. Kung ganyan ang magiging outcome ng inquiry sa kanya. But right Yun now, ang ibig sabihin. Right now, as we speak, attorney, ano po ba magiging legal implications naman kung siya ay patuloy na hindi haharap sa Senate hearing bukod po dun sa utos na ipaaresto na siya? Well, kung hindi hahanapin siya, ngayon, pag nahanap siya, idadalhin siya sa Senado at doon tatanungin siya. Ang problema nga lang, kung tatanungin siya, yun na nga. Kasi ito naman, ano naman to pag kagaya ng mga naunang mga Senate investigations, pag natapos na yung kanilang ano ba yun, yung Senate year nila, may tawag sila, yung kanilang term, wala na. May tawag sila doon yung basta pagtapos na yung kagaya nila Senator Gordon, tapos na yung investigation nila, wala na rin yung visa yung warrant na yun. Attorney, once and for all, nandito pa ba sa Pilipinas si Mayor Go? Oo naman. Siyempre, ba't naman hindi ko paniniwalaan 100% assurance naman. Tsaka, well, sabi nga niya sa akin, paano naman siya makakalabas ng Pilipinas? May lookout order siya, tsaka ang higpit ng mga airports natin. Alright. Ayoko namang insultuhin ng ating mga immigration na kaya silang palusutan ng isang tao, di ba? Alright. Maraming salamat po sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin, Attorney Stephen David, abogado Thank po you. ni Okay, Mayor thank you, Maurice. Alice Go. Ingat po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.